Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Michael Panugaling. Ang sabi ni Michael Panugaling ay Pinoy Firearms Instructor. Bakit po tinawag na 1911? Okay, marami na tayong ginawang video tungkol sa 1911, at sa may mga history pa. Pero ngayon lang tinanong sa akin, kahit ako nagtaka bakit 1911 nga ba ang tawag diyan. Pero bibigyan natin ng pansin 'yan, bakit tinawag na 1911. So, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like dahil tayo ay umabot na sa mahigit na 46,000 na mga subscribers. Maraming salamat po sa pag-share ninyo. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo ay nakatulong para madagdagan yung ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiary. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent na gusto rin namang makapag-aral. Sila ay mga elementary at high school. So, ang ating YouTube channel ay sa kanila natin tinutulong. Bagaman kulang pang kinikita natin sa YouTube channel dahil maliit pang ating revenues, pero malaking tulong na po ang inyong hindi pag-skip ng ads. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung GCash number ng anak ko. Siya po ay aking tresurera na siyang tumatanggap ng inyong mga tulong para maipaabot sa ating mga beneficiaries. Wala po kaming ibinibintang baril o ano paman. Tawagan po ninyo siya kung kayo ay may ipapaabot na tulong para ma-recognize kayo. Pwede rin kayo mag-message sa kanya. Kagaya ni Aljon Dating. Maraming salamat sa iyo, Aljon Dating, Sir Aljon, sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. At ganyan din kay Jobit Francisco ng Teresa Rizal. Okay, at maraming salamat lalo tigit kay Sir Noli Peace America sa muli mong pagpapadala sa ating premier videos. Malaking naitulong mo, sir, sa ating mga estudyante. At ang Panginoon na ang bahalang gumati sa inyong mga kabutihan. Sana marami pang gumaya sa inyo para lumawak pa yung ating pagcha-charity. Kung wala po tayong charity works, wala tayong YouTube channel na kagaya nito. So, sana ay lumaki pa itong pagcha-charity natin na ito. Ito po yung matagal ko nang ginagawa. So, puntahan na natin yung katanungan ni Michael Panugaling. Bakit nga ba ito tinawag na 1911? Ang pagkakaalam ko lamang ay ito ay inadapt noong March 29, 1911. Inadapt ito ng US, ng military. US Army. Kung hindi ako nagkakamali, US Army nga ang nag-adapt nito noong March 29, 1911. Bagaman ito ay ginawa ni John Moses Browning sa kahilingan na rin ng mga Army, ng US Army o US Military, dahil nga yung kanilang 38 revolver ay parang hindi kinatatakutan ng mga Moro. Alam naman ninyo ang mga ninuno nating Moro ay mga suicide. Kahit tinatamaan ng baril ay talagang yung kanilang bulo ay nakakarating pa rin sa mga sundalo. Kumbaga hindi kagad natutumba yung ating mga ninunong Moro noong panahong First World War. At ito ay kaya nung mga late 1800 hanggang 1900, yan ay dinevelop ni John Moses Browning. So, mahaba ang naging proseso ng pag-develop niyan. Nandiyan, may video na tayo niyan. Mahaba ang naging proseso ng develop niyan. Umpisa nung 1900s. Panoorin ninyo yung ating mga videos. Hindi ko na ulitin. Mahaba tayo. Hanggang sa nung March 29, 1911, yan ay inadapt na ng military. Dahil ngayon ay nung 1910, kung hindi ako nagkakamali ay December 1910, nung kanila itong
nag-final test sila, kinumpara nila sa Savage, at yung 1911 na yan ay ikinumpara nila, nag-testing sila ng 6,000 na bala. Ang Savage ay nagkameron doon sa 6,000 ay nagkameron ng, hindi ako nagkakamali, 37 na malfunction. Pero ang 1911 ay wala kahit isang malfunction. Yan ay nasa history. Awan ko lang kung paniniwalaan ninyo yan, dahil yung iba hindi naniniwala sa Google. Sa Google ko rin nakuha yan. At maraming nagpapatunay dyan na talagang totoo yung ano na yun. So, kaya nung na-testing na yan, formal na inadapt na yan ng US Army na maging kanilang sidearm pistol, at tinawag nila yan na M1911. Siguro ang ibig sabihin ng M1911, nung M ay model. So, nagtataka ako, bakit lahat ba ng baril na ginamit ng mga military o US Army ay sa taon nila ibinabase ang pangalan. So nag-research ako, pero ito ang nakita ko sa research ko. Tingnan natin. Ang sabi dun sa research ko ay this is a common naming system of the US military during the 19th and early 20th century. Ayan pala ang nagiging common ng pagbibigay ng pangalan ng mga US military noong 1900 at nitong 20th century. Other example, ito yung mga example, includes the M1903 Springfield Rifle. Ito ay inadapt noong 1903. Kaya tinawag nila na M1903 Springfield Rifle. Ito namang ating 1911 ay tinawag nila na M1911 pistol, kasi nga nung 1911 nila inadapt yan. Hindi yan na-discover o ginawa nung 1911. Yan ay 1900 pa. 1901, 1902, 1903. Marami silang ginawa ng mga baril hanggang naging final na yan noong 1910. At noong December nga ay kanila na yung tinesting. So yan, ang mga example pa ay the M1917 Browning machine gun. Inadapt nila yan noong 1917. Yang M1917 Browning machine gun. Okay, meron pa the M1918 Browning automatic rifle. Yan yung mga pangalan ng baril nila. M1918 Browning automatic rifle, inadapt nila yan noong 1918. Or the M1919 Browning machine gun adapted, ay di siyempre, yan ay noong 1919 din. Kaya yan ang mga puro M. Siguro yung M ay, siguro model ang ibig sabihin ng M. So, yan ang nabasa ko sa history. At kahit nung mga una pa, kahit yung mga nauna pa, yung mga nauna pa nung yung mga nauna pang baril noon nung mga early 90, sabi nga, because that was the US military arms were named prior to sometimes in the year 1930s. Early on, the arms were named for the year on which they were adapted. Ayun. Kung kailan nila inadapt, yun ang nilalagay nilang model o pangalan ng mga baril. If there was an alteration, the new model got the number. So, the 1975 US adopted a copy, the current Prince musket, and became the meron pa, umpisa pa nung, kahit pa nung 1795. Ganon din, yung musket. At meron ding M1795.
Meron din nung 18, meron pa nung 1808 where was light alteration become the M08. So yung talaga ang yung talaga ang naging kaugalian na ng mga military, kaya nila nilalagyan ng nun. Kaya pag tayo ay nakakita ng mga ng mga sinaunang baril ng mga military noon na ginamit ng US, alam natin kung kailan nila inadapt yan. Kung anong taon nila inadapt. So hindi tayo magkakamali. Inadapt nila yung mga baril na yan. 17, kung makakita tayo dyan na basta may M1795, ay inadapt nila yan nung year 1795. So madaling matandaan kung kailan nila inadapt yan. Hindi man kung kailan yan naimbento. Dahil ang paggagawa ng baril ay napaka-metikuloso niyan. Dadaan yan sa maraming test. Kaya yung pumipinta sa mga 1911, pinipintasan nila na kasi luma na yan, na kupong-kupong pa. Pero iconic naman yan. Yan naman ay 1900 pa, early 1900 pa na-discover ni John Moses Browning. Ang nagtataka ko, inahanap ko bakit hindi si John Moses Browning ang nagbigay ng pangalan niya. Dapat yan kamukha, pero nilagay lamang ay Colt dahil Colt ang Colt ang company, nilalagay lamang nila yung Colt. Kamukha Springfield, nilalagay nila yung Springfield. Kung Springfield ang gumawa, tapos ilalagay nila kung anong model. So yun ang pagkakaano ko. So baka kayo hindi naniniwala sa akin, basahin din natin ito. The Colt 1911 was named for the year it was formally adopted by the US Army. Okay, so yung hindi naniniwala sa akin at hindi rin naniniwala sa, meron kasi diyang hindi naniniwala sa akin. Tapos pag binasa ko naman sa Google, hindi rin naniniwala sa Google. Sasabihin pa nila na hayop daw sa talino ang Google. May nagsabi pa sa akin na gano'n, ayaw ko nalang banggitin. So, basta't yan ang nabasa, yan ang pagkakaalam ko, at yan din ang nabasa ko dito. John Browning to replace the variety of revolvers, o yan ang sinabi ko kanina, replace the variety of revolver used by the military at the time. The official US Army designation was first model of 1911 and later changed to M1911. Model of 1911 at ang una pala dyan ay model of 1911. Yan, ang unang pangalan ay mahaba siguro, model of 1911. So later changed to M1911. Pinaigsi na. Inalis na yung model of 1911, ginawa na lamang na M1911. So ang una pala talagang pangalan niya ay model of 1911. Ang haba nga naman, M1911 na lang, ginawa ng short. Why it was called the 1911? Formal adoption. The US Army formally adopted John Browning pistol on March 29. Sinabi ko na kanina. March 29, 1911. The military designation, the official military designation given to the pistol was model of 1911. Yun ang unang designation. Model of 1911. Which reflected the year it was adopted. So, ang pangalan pala niyan talaga ay model of 1911. So, ginawa naman nila na M1911. So, nung mga ilang taon, ginawa nilang M1911A1. Okay, may video rin tayo niyan. Nakalimutan ko na kung anong taon yun. Nilagay nila ng A1. John Browning rule. John Moses Browning was the legendary, nakita ninyo, legendary designer behind the M1911 pistol. He designed the pistol in the late 1890s. Nung late 1890s pa niya dinesign yan, and early 1900 hanggang nung 1900 to address ito kaya ginawa talaga yan ay to address the military needs
for the powerful self-loading pistol. Ayun. Pistol to replace the then service revolvers. Dahil ang mga service revolvers, ang mga service firearms, sidearms nila noon ay revolver. So natatakot nga sila sa mga muro. Kaya ginawa na ni John Moses Browning yan. Okay. Basa pa tayo ng iba. Meron pa dito. The Colt 1911 was named for the year the US Army adopted it 1911 as the official at ginawa na ginawa nila itong official na M1911 pistol, officially adopted by the Army on March 29, 1911. The firearms was originally designed the model of 1911. Ayun pala, the model of 1911 talaga. Before becoming bago naging M1911 in later years. This name reflected its official introduction into service to replace less effective revolvers during the early 1900. So, nung early 1900, ni-replace na nila yung nung ito'y First World War pa. Ni-replace na nila yung pang-replace ito doon sa kanilang mga revolver. Pero ito ay formally inadapt nila noong March 29. Bagaman ito ay ginamit na nila nung First World War, nung 1911, March 29, ay formal na inadapt na nila. Officially adoption, ang sabi dito, the name directly comes from the year the US Army formally accepted the pistol into service. So, noong 1911 nga, formally accepted. Official designation, the pistol was initially called Model of 1911. Ay, pare din. Yung talaga nung una, nung mga 1900s, Model of 1911 ang tawag nila dyan. Pero nung formal na nilang inadapt yan, M1911 na. So, yun, huwag na natin pahabain. At doon din naman babagsak. Okay, yung aking conclusion na dahil pinag-aralan ko din ang mga history nito dami ko ng videos ng tungkol sa mga history niyan, panoodin din ninyo kung paano na-develop yan. At yung mga unang number pa niyan, may mga videos na tayo niyan. Kaya, yun din ang pagkakaalam ko na nagtaka ako bakit yan ay doon nila nilagyan ng pangalan sa year. Ay lahat pala ng mga baril na kanilang ina-adapt ay kung anong year yung kanilang inadapt yung baril, doon yun nila nilalagay ang pangalan. So yan, at siguro naman nasagot ko na. At kung may alam pa kayo kung bakit ganun, yun ang pagkakalam ko at pagkaka-research ko na rin. So, hindi ko alam kung meron pa kayong alam na iba sa ibang research, baka meron kayong ibang kasi meron diyang hindi naniniwala sa Google, baka meron kang alam na ibang research, di sabihin mo rin. Okay, so titingnan lang natin yung ating shoutout lang natin, baka may bago na tayo. Okay, shoutout sa ating community spotlight. Randy, meron kang 100 plus engagement. My George Graphic, meron kang 19 engagement. Tommy Aparachi, meron kang 100 engagement. Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. Norman Paul, meron kang 52 engagement. Okay, shoutout sa inyo lahat. At shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming negosyo dyan, Papa Burger, sa dati kong machine shop. Sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap. At yan ay buy one take one. Yan ay sa pagmamanage ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless us all.